inaksyon sa Laguna. Pinapaatras lang ng mamang ito ang isang kotse na nakagarahe. Pero maya-maya, di pa nakontento ang mga suspect. Pati driver ng kotse pinaulanan din ng bala. Ang binaril, kapitan pala ng barangay at bodyguard niya. May nasagasaan daw kasing mga politiko si chairman sa investigasyon niya sa illegal na droga. Ang maaksyong balita, umpisa na! Isa sa mga sospek na sangkot sa hulidap sumuko sa media kaninang madaling araw. Ito raw ay para linisin ang kanyang pangalan. 3 pang dawit sa kaso, susuko na rin daw. Nakakalungkot naman itong nangyaring aksidente sa Benguet. Dead on the spot ang 11 high school student matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin na may lalim na 300 talampakan. Yan naman ang nasunog na bus sa Commonwealth Avenue kaninang umaga. Puno raw ng pasahero yung bus na yan nang mangyaring insidente. Korte Suprema pinapagbayad ng danyos ang napukor sa mga empleyado nito. Ang kaso, posibleng sa mga bulsa natin kunin ang pambayad. Ganon. Sa Metro Action, isang dalaga ang paulit-ulit na ginahasa ng kanyang sariling ama sa Taguig. Pati kapatid daw niya tinangkaring molestyahin. Habang sa Cebu, isang lolo ang minolestya ng kanyang apu-apuhan. Sa mga teki nating kapatid, bagong iPhone nilabas na ng Apple. Pasado ba sa inyo? Type nyo ba yung pinalaking iPhone? Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Makisalo sa 30 minutong balitaan ni na Raffy Tulfo at Cherry Mercado. Ito ang aksyon sa tanghali. Masantos, Naguio, Luzon, Visayas, Mindanao. Hawak na ng QCPD ang isang opisyal ng PNP na sospek sa naganap na hulidap sa EDSA noong 1 ng Setyembre. Sumukang sospek sa 3 ng mga miyembro ng media. At bago po yan, nanindigan ng opisyal na wala siyang kinalaman sa hulidap. Nadawit lang daw siya dahil kilala niya ang mga sangkot na pulis. Yan ang istoryang inaksyonan ni Carlo Castillo. Alauna ng madaling araw, nang tahaki namin ng madilim at masukal na daan sa Santa Maria, Laguna. Isang impormasyon kasi ang aking natanggap. Gusto raw sumuko sa media ng isa sa mga akusadong pulis sa hulidap incident noong September 1. Mag-aalas 3 na ng umaga nang makipagkita sa amin si Police Senior Inspector Alan Emlano. Balisa at tuliro siya nung humarap sa amin. Giit niya, wala raw siyang kinalaman sa insidente. Yung mga panahon na yun ay yun po yung busy po ako na nakipagkita po ako sa aking summary hearing officer dahil nagpapapirma po doon ako sa aking mga papilis at nagkukuha ako ng aking mga papilis na mga pang-attachment ko po. Sa bikutan yon. Opo. Kinontra rin ni Emlano ang lumabas sa balita na siya raw ang nangumander sa Fortuner para dalhin ito sa Laloma Police Station. Hindi naman po ako minsan nakakasama sa mga operasyon ng mga yan dahil puro man mga station 10 po yun ng Quezon City. Mga classmate ko lang yan. Pero inamin ni Emlano, nakausap niya si Major De Vera na nooy Deputy Station Commander ng QCPD Station 1 sa Laloma. Kaklase kasi niya si Major De Vera at nais niyang magpatulong dito sa kanyang kasong administratibo. Si Major Rivera po, di ba siya po yung acting station commander. So parang naglalambing lang po ako. Baka naman po pwedeng makahingi ng panggastos dyan. Para doon sa panggastos ko sa aking administrative na case, para doon sa pagbalik ko sa bikutan. Dito raw nalaman ni Emlano na sumabit ang isa sa mga tauhan ni Major De Vera. So nabanggit po sa akin na yung may trabaho po sila, na medyo alanganin sila. Kaya medyo nagkaroon ng problema na FB daw, FB. Sa tingin pa ni Emlano, kaya nadawit ang kanyang pangalan ay dahil kaklase niya ang karamihan sa mga pulis na sangkot sa insidente. Wala naman po akong nakitang may kagalit po sa akin. Dahil wala naman po akong nasagasaan mula nung na-assign ako nung sa Caloocan. Matapos ang aming interview, agad namin siyang inihatid kay QCPD Director Richard Albano. Lumabas na rin kayo dahil wala kayong magagawa. Lahat naghahanap sa inyo buong PNP. Pinakamaganda para matapos na ito, may klaro rin yung sarili nyo. Lumutan kayo, walang ibang paraan kung hindi ganun. Hanggat tumago ka ng tumago, baka mamaya may mangyari pa sa inyo. Kung may nagkasala sa amin, pulis din ang huhuli.
Umaaksyon! Carlo Castillo, News 5. Tatlo pang suspect sa nangyaring hold up sa EDSA ang nagpahiwatik na handa raw silang sumuko. Samantala, dadali na sa Mandaluyong ang opisyal ng PNP na sumuko sa mga miyembro ng media kanina. Para sa detalye na sa gitna ng aksyon, live si Ina Zara. Ina. Yes, Rafi, anumang oras mula ngayon ay darating na nga dito sa Mandaluyong Police Station ang sumukong suspect na pulis doon sa sinasabing hulid up na nangyari dyan sa EDSA. Yan nga si dating Police Inspector Oliver Emlano at noong January 2013 pa, Rafi, na mag-awol o absent without leave si Emlano o Alan Emlano na dating pulis Caloocan nga. Isa siya sa 12 suspect sa insidente ng pagnanakaw at abduction umano sa 2 negosyante sa EDSA noong 1 ng Setyembre. 2 milyong piso ang nakuha umano sa mga biktima. Pero Rafi, hindi na na-recover yan ng mga otoridad. Siya ang ikatlo sa mga suspect na hawak ng otoridad. Una lang ang nahuli, Rafi, ang kasamahan niyang si PO2 Jonathan Rodriguez at Major De Vera. Sa kwento ni Rodriguez, Rafi, itong si Emlano pa raw mismo yung bumasag ng rear windshield ng puting Fortuner at siya rin mismo yung nagmaneho naman ng SUV papuntang Laloma Police Station. Sa 12 suspect, Rafi, mista sa batch 2001 ng PNPA sina Emlano, Police Chief Inspector De Vera at ang 2 kapitan na sina Oliver Villanueva at ang nasibak sa serbisyo na si Marco Polo Estrera. Sa ngayon, Rafi, ay hawak pa ng QCPD si Emlano, pero pagdating niya dito sa Mandaluyong Police Station ay isa sa ilalim na siya sa kustodiya ng mga pulis Mandaluyong. Makakasama daw niya sa selda yung 2 kasamahan niyang suspect na pulis na nauna na ngang naaresto ng mga otoridad kasong robbery, serious illegal detention at brigandage yung mga isasampalaban sa kanya, Rafi. Okay, maraming salamat, Ina Zara. 13 taong inulat na nasawi matapos mahulog ang sinakyan nilang AUV sa isang bangin sa Bugyas, Benguet kahapon. Dead on the spot ang driver at 11 sa mga pasahero ng mga high school student. Namatay naman sa ospital ang isa pang estudyante. Sa huling ulat ng mga investigador, namatay ang makina ng AUV habang nagsasakay ng pasahero sa isang matarik na bahagi ng kalsada. Umatras daw ito at dumiretso sa bangin na may ilalim na 300 talampakan. 3 pasahero pang kritikal pa rin ang kondisyon. Sa Cebu, namatay ang 3 bata matapos malunod sa isang ilog sa bayan ng Argao. Lunes ng hapon nang mawala ang mga bata. Galing umano sa eskwelahan ang 3 biktima nang maanod sila sa ilog sa kasagsagan ng pag-ulan. Umaga na nang matagpuan ang mga labi ng mga bata. Sinisisi ng mga kamag-anak ng biktima ang kanilang guro na nagpabaya raw sa kanila kahit na masama ang panahon. Wala pang pahayag ang pamunuan ng eskwelahan at ng DepEd Cebu sa insidenteng ito. Nakaburo lang 3 sa kani-kanilang mga tahanan. Patay din ang isang 12 anyos na babae matapos malunod sa Kulyat River sa Quezon City. Nalunod ang dalagita matapos mahulog sa creek kahapon. Kwento ng kaibigan ng biktima, naghaharutan sila ng magkatulakan at mahulog sila sa ilog. Maswerte raw siyang nakaligtas pero di na nakaahon ang biktima. Gabi na matagpuan ng Coast Guard at mga tanod ang bangkay ng bata. Para naman sa mga misis, nakapaglaban na ba kayo? Bago po tayo magsampay sa labas, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon. Mula kay Marga Vargas sa Action Weather Center. Marga? Salamat, Sherry. Makakaranas pa rin nga tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Dala pa rin ang tinatawag nating monsoon trough. Itong monsoon trough ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa western sections ng Luzon, maging dyan sa may Kabisayaan. At yung mga pag-ulan nga na naranasan natin kaninang umaga ay dala nga ng tinatawag nating thunderstorms. Nakataas na naman ng isang thunderstorm watch para dito sa Metro Manila. Ibig sabihin yan, makakaranas tayo pati na sa Metro Cebu ng kalat-kalat na pag-ulan, sasamahan pa ng pagkulog, pagkidlat at malalakas na hangin sa loob ng 12 oras. Mula dito sa Action Weather Center, balik sa inyo, Rafi at Cherry. Salamat, Marga. Para naman sa mga mommy na nagpapadede ng kanilang mga baby sa feeding bottle. Bago natin gamitin ito, ay dapat siguradong malinis ang mga ito dahil maaari itong pamugaran ng mga mikrobyo na sanhi ng pagdudumi. Kaya isang natural na paglilinis ng feeding bottle ang ituturo sa atin ni Dr. Edinel Calvario sa Hiling Galing. Dr. E, ayaw ko na pong gumamit ng sabon na panglinis ng tsupon ng anak ko. Mayroon po bang natural na panglinis?
Tama-tama, Luz. Ang ituturo ko ngayong tanghali ay ang natural na paglilinis ng feeding bottle gamit ang suka, asin at bigas. Ganito lamang po ang gagawin. Aalisin ang takip ng bote at lalagyan po ng suka, asin at ng bigas. Ang dami po ng asin, bigas at suka ay depende sa laki ng bote. So tatansyahin po natin. At saka aalugin. Magsisilbi po na pinakapanlinis dito yung bigas at pantanggal ng bakterya yung suka at yung kanyang asin. Matapos po na alugin, kung sigurado na kayong malinis, ay maaari na po itong banlawan ng tubig. Ganito po mga kapatid ang paraang natural para maiwasan natin na ang baby ay makainom ng anumang sabon o detergent na ginagamit sa karaniwang paghuhugas. Kaya tutok lamang po mga kapatid tuwing tanghali dito sa Hiling Galing kung saan nagbibigay kami ng mga simple at natural na paraan para sa inyong kalusugan. Ako po si Dr. Edinel Calvario, ang inyong kapatid sa kalusugan. Dalaga sa Taguig, inanakan ng sariling ama, pati kapatid niya, minolestya rin. At danyos na kailangang ibayad ng Napocor sa mga empleyado nila, posibleng sa atin daw singilin. Yan ating walang susunod sa aksyon sa tanghali.